Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Leonardo, taong 1965, Catbalogan, Samar. Simulan na natin ang kwento. Itong mga panahong ito ay baguhan pa lamang si Leonardo sa kanyang trabaho. Siya ay isang sundalo at nadistino sa Catbalogan, Samar. Bata pa lamang si Leonardo ay pangarap na talaga niya ang pagiging sundalo. Kaya naman laking tuwa niya nang makapasa siya sa PMA at nadistino sa Catbalogan, Samar. Lingid sa kaalaman ni Leonardo na ibang laban pala ang kanyang haharapin. Ang akala niya ay ordinaryong tao lamang ang kanyang makakaharap sa laban. Mga taong baril lamang ang sandata at patalim. Ipinadala sila ng nasa taas upang tugisin ang makakaliwang pangkat na matagal nang tinik sa lalamunan ng gobyerno dahil umano sa hindi pangkaraniwan nitong kakayanan. Okay men, kailangan nating mapagtagumpayan ng misyon na ito. Tayo na lamang ang inaasahan ng nasa taas. Understood? Anang kanilang tinyente. Sir, yes sir, sagot ng mga sundalo. Kasama din ni Leonardo ang kanyang matalik na kaibigan mula pa pagkabata na kasabay niyang nangarap na maging sundalo. Siya, si Gimo, ang kanyang matalik na kaibigan. Buddy, mapapagtagumpayan kaya natin ang misyon na to? Tanong ni Leonardo kay Gimo. Oo naman buddy, bakit naman hindi? May tiwala kaya ako dito sa baril ko. Sagot ni Gimo. Pagkatapos silang mag-usap, ay agad na silang dumiretso sa kanilang quarters at natulog. Ngunit si Leonardo ay hindi nakatulog ng maayos dahil iba ang kanyang kutob. Iba rin ang kanyang pakiramdam. Na tila ba, iba ito sa kanyang inaasahan. Tila ba, ibang laban ang kanyang kahaharapin kinabukasan. Lumipas ang ilang oras. Umaga na. Si Leonardo nito ay pahikab-hikab pa habang nagkakape. Oh, buddy, bakit kulang ka pa yata sa tulog? Oh, buddy, bakit kulang ka pa yata sa tulog? Tanong ni Gimo. Oo buddy, kulang ako sa tulog. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. Iba ang pakiramdam ko na tila ba ibang laban ng ating kahaharapin ngayon. Nako buddy. Mukhang naduduwag ka na yata. Sagot ni Gimo. Naku buddy, ako pa sinabihan mo. Tugon ni Leonardo. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yun, ay agad na silang tinawag ng kanilang tinyente upang tipunin nang sa gayon ay makapaglakbay na sila. Soldiers, handa na ba kayo? Sir, yes sir! Sagot ng mga sundalo. Halos nasa 20 ang bilang nila nung sila'y umalis sa kanilang quarters. Habang naglalakad, may nakasalubong na matanda, si Leonardo. Habang sila'y naglalakad, may nakasalubong silang matanda. Oh, Nay,
Bakit nandito ka po? Masyado pong delikado sa lugar na ito. Tanong ng kanilang tinyente. Ay, naku iho! Huwag niyo na akong alalahanin. Matagal na ako sa lugar na ito. Kayo ang dapat mag-ingat. Abay, teka, mga sundalo ba kayo? Sagot ng matanda. Opo, Nay, mga sundalo po kami. Sagot ng kanilang tinyente. Saan kayo pupunta? Doon ba sa bundok na iyon? Naku, hali muna kayo. May bibigay ako sa inyong mahalagang gamit. Napakamot talaga ng ulo ang kanilang tinyente. Wala itong magawa kundi sumunod na lang sa matanda. Total malapit lang naman ang bahay nito. Nang nasa bahay na sila ng matanda, ay agad nilang napansin ang mga kakaibang nakasabit na tila ba'y mga agimat. Kumuha ang matanda ng isa sa mga iyon at ibinigay sa kanilang tinyente. Kalakip ng agimat na iyon ay ang maliit na bote ng tubig na sinasabing agua bendita. Pakaingatan niyo ang gamit na iyan upang magtagumpay kayo sa inyong misyon. Sabi ng matanda. Opo, Nay. Iingatan po namin ito. Sabi ng kanilang tinyente. Hindi nagtagal ay nagpaalam din ang kanilang pangkat sa bahay ng matanda. Ay nako. Baliw siguro ang matandang iyon kung ano-ano na lang ang binibigay sa atin. Sabi ng kanilang tinyente. Oh, Leonardo. Gimo. Sa inyo lang itong mga gamit na ito. Wala naman tong silbi eh. Baka mambabarang pa yung matandang yon. Tinanggap naman ni Gimo at ni Leonardo ang ibinigay ng kanilang tinyente dahil sila ay naniniwala sa karunungang lihim. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, si Gimo at si Leonardo ay may kakaibang napapansin sa kanilang paligid. Tila ba may nakamasid sa kanila habang sila'y naglalakad. May mga kumakaluskos din sa mga puno at halaman. Sinabi nila ito sa kanilang tinyente, ngunit tinawanan lamang sila. Naniniwala ba kayo sa mga ganyan? Baka ibon lang yan o di kaya'y baboy ramo. Sabi ng kanilang tinyente. Napagdesisyonan ng kanilang tinyente na magpahinga muna saglit dahil mahaba-haba na rin ang kanilang nilakbay at para makapagpahinga na rin sila. Habang nagpapahinga ay may napansing kakaiba sa paligid si Gimo at si Leonardo. Parang iba ang aura ng paligid ng mga oras na iyon. Hindi na lamang ito sinabi ng dalawa sa kanilang tinyente dahil alam nilang hindi naman ito maniniwala at hindi rin ito naniniwala sa lihim na karunungan. Hindi nagtagal ay agad na rin silang bumalik sa kanilang paglalakad. Habang sila ay naglalakad, dalawang putok ng baril ang umalingaw sa kagubatang iyon. Isa sa kanilang kasamahan ang kaagad na humandusay. Sumigaw ang kanilang tinyente. Posisyon! Posisyon! Nang mga oras na ito ay malapit ng magabi. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagpapalitan ng putok. Umabot ito ng halos 1 oras hanggang sa abuti na talaga sila ng dilim. Natuwa sila dahil inakala nilang ubos na ang bala ng kanilang kalaban. Ngunit mali ang inakala nila. Ilang segundo ang lumipas, biglang isa sa mga kasamahan ni Leonardo ang biglang sumigaw. Nakita ni Leonardo at ni Gimo na pinaghihila na ang kanilang mga kasama ng mga malalaking aso. Agad nilang napagtanto na ito ay mga aswang. Napagtanto din nila na kaya pala hindi na nagpapaputok ang kanilang mga kalaban dahil ito ay nagpapalit na ang anyo bilang isang aswang.
Agad naman itong pinagbabaril ng kanilang mga kasamahan. Ngunit, hindi ito tinatabla ng bala. At sinabi niyang, "Buddy, hindi tinatabla ng bala ang ating mga kalaban. Ano na ating gagawin?" Agad naman itong binigay ang isang maliit na bote na napagtanto niyang ito ang binigay ng matanda kanina. "Heto buddy, ilublob mo ang bala mo dito nang sa gayoy tablan ang mga aswang na iyan. Ito ang Agua Vendetta buddy, tanggapin mo. Tapos ko nang mailublob ang bala ko dito, kaya tatalab na ito. Sabihan mo rin si Teniente at ang iba pa nating mga kasamahan. Madali!" Agad naman itong sinunod ni Gimo. Ngunit, pagtingin na sa kanyang paligid, ay kaunti na lamang sila. Nakita niya ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan. Wakwak ang tiyan nito at wala ng mga lamang loob. "Diyos ko po, magbaging langit, tulungan mo po kami," sabi ni Gimo. Makalipas ang ilang minuto ay naubos na ang kanilang mga kasamahan. Sila na lamang ng 3 ng kanyang tiniente ang natira. Si Gimo ay kinakabahan na. Agad itong bumalik sa kanyang pwesto at pinaalam na sila na lamang 3 ng kanyang tiniente ang natitira sa laban. Hindi nawala ng pag-asa si Leonardo dahil alam niyang mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Napagtanto nilang wala na rin silang bala, kaya ginamit nila ang kanyang patalim. Agad na sinunggaban ng isang aswang si Gimo, at sa kabutihang palad, agad naman itong napansin ni Leonardo at agad na pinagsasasaksak ang isang aswang na nakadagan kay Gimo. Tapos siyang mapatay ang isang aswang, agad nitong tinayo si Gimo na nanghihina na dahil sa kanyang sugat sa dibdib. "Buddy, ayos ka lang ba?" tanong ni Leonardo. "Oo buddy, ayos lang ako. Medyo kumikirot lang itong bandang dibdib ko," nanghihinang tugon naman ni Gimo. Pagtingin niya sa kanyang paligid ay naghalo na ang bangkay ng kanyang mga kasamahan at mga aswang. Hindi nila napansin na marami na pala silang napapatumba na aswang sa kanilang pagkikipaglaban kanina. Dahil sa Agua Vendetta binigay ng matanda nila kanina, ay napaslang nila ang karamihan sa mga aswang. May mga aswang pa namang natitira, ngunit kakaunti na lamang sila dahil sa Agua Vendetta binigay ng matanda. Napagtanto rin ng mga aswang na tinatablan sila ng bala, kaya naman napagdesisyon na nilang umatras na lamang. Susunod pa sana ito ng 3, ngunit napagtanto nilang wala na pala silang bala. Pagkatapos silang makipaglaban sa mga aswang, ay tinipo na muna nila ang mga labi ng kanilang mga yumaong kasama. Tumawag ang kanilang tiniente sa nasa taas. Sinundo sila ng isang truck at hinatid pabalik sa kanilang quarters. Ngunit ang masakit ay sila na lamang 3 ng kanyang tiniente ang natitira. "Hay nako, patawarin niyo ko Gimo, Leonardo. Kung naniwala lang sana ako sa sinabi ng matanda kanina, hindi sana tayo ang 3 na lang natitira. May mga nabubuhay pa sana sa ating mga kasama." Malungkot na wika ng kanilang tiniente. "Wala na po tayong magagawa dun sir. Nangyari na po yun," wika ni Gimo. Matapos silang mapagtagumpayan ang misyon na iyon, ay napili na lamang ng 2 magkaibigang sundalo na magretiro sa kanilang serbisyo. Ngunit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin malimot-limutan ng 2 magkaibigang sundalo na minsan silang napaharap at napasabak sa isang labanan ng rebuilding mga aswang. Hanggang dito na naman po ang aking kwento. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Paalam.